Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang uyan headlines kan mga bareta sa lado lokal. Bicol Express nakatanaan ilansar kan DILG Bicol. National Learning Camp kan DepEd ngunya na taon pinunana. Libreng abono asinman urea na ipanaukan gobyerno probinsyal sa sangribong paraoma sa Banwaan kan Pamplona. Sa ibabang pamayukan mga bareta sobrang 13,000 na lokal asinman overseas job opportunities nagahalat para sa mga taga-Kalabanga hatod kan gobyerno probinsyal. Koordinasyon kan Philippine National Police Camarines Sur sa Anti-Kidnapping Unit tig-asigurar katakod ini sa duwang dayuhan na nanuparan gadan dyan sa sangay. Senado National, merciless war ni Presidente Marcos kontra online porn. Hinagad ni Congressman Elry Villafuerte sa mga lokal na gobyerno na suportaran. Nagawas kan Pilipinas, Indian Prime Minister Modi nakatalaan magbisita sa Russia. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta na inot na bareta atod sa Indo ni Mayor Jano Ibardelosa kan Banwaanin Kamaligan. Nakatalaan ilansar kan DILG Bicol an Bicol Express o an Enhanced Knowledge Sharing and Performance Tracking of Revitalized and Empowered LGUs for SGLG kung saan magiging katuwang ang Task Force Tabang Uswag. Magiging parte kan localized implementation kan Regional Institutional Development Support sa Bicol Express na maawat na mamantinir ang pag-uswag kan riyon sa pagikan pagsunod kan mga lokal na gobyerno sa Seal of Good Local Governance. Ang programang ini pigpanginutan kan Support to Local Governance Program Management Office asin man kan Bureau of Local Government Supervision katuwang ang task force na pigibilog kan mga miyembros gikan sa mga opisina regional kan Bureau of Local Government Fund, Civil Service Commission, DNR, Department of Education, Department of Human Settlement and Urban Development, DOH asin iba pang ahensya. Sa iba pang mga barata sa lado lokal paman Giraray, sa paglaogan panibagong bulan pinunan kan Schools Divisions Office kan syudad Dinaga ang National Learning Camp ngunya na taon 2024 na nakatalaan magdurar asa sa Hunyo 19. Ini ang learning camp sa rodaining komprehensibong recovery program na ipiglansar kan DepEd para mabawi ang inaapod na learning losses kan mga kaakian kan nakalihis na pandemya. Ipinapadagos ang programa tangarig na magserbing pagkakataon urog na sa mga estudyanteng nangangaiponin dagdag na atensyon siring man panahon tangarig na makasabay sa saindang klase na babanga ini sa tulong kategorya iyo ang enhancement consolidation asin man intervention sigon kay Fernando Macaraig ang Assistant Schools Divisions Superintendent kan SDO Naga igwanin sobrang 400 na paratukdo ang syudad na voluntaryong nagpahayag kan sa indang partisipasyon sa implementasyon kan sinabit ng programa. Piglalauman na maabot sa 6,000 na mga estudyante ang nag-asigurar na maatindir ka National Learning Camp na ini. Madurar nin haros tulong simana ang programa antes man na magpuon ang panibagong school year. Mientras tanto sa mga barata pa kita sa lado lokal, labi sa sanggatos na tricycle digdi sa Naga na mayong basurahan o trash can, pigsitar kan Senro Naga. Detalyes, Boyat Paderes.
nag-abot sa 156 na mga managkakayod at trimobile igdi sa nagaan pigsitar kan mga personalis kan Senro o kan City Environment and Natural Resources Office uli sa mayong mga basuran o traskan na malinaw na pagbayular sa City Ordinance sa Transportasyon. Ang pangyayaring ini nakaabot sa kaaraman ni Barangay Kagawad Hilbelen ang Federation President kan Trimobile Operators and Drivers Association na haros dahil makatubod na may araw kaling datos ang Senro sa violation kan sa mga kaibahan na trimobile drivers. Sinabi kay ni naliwat niyang ipapagramdom sa mga drivers ang nakapalaman sa ordinansa pon sa personal hygiene, sa pagbado-bado, dapat nakasapatos, bawal ang tsinelas, huli sa kaipon na maging presentable sinda sa pamamasada, urog na duman sa mga angsodo na driver na dapat perming nus-nusuning tawas ang sa indang mga yukyok. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba na kitang 2 minutos makalisan alas 7 ni Naga sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Labi-labi ang kaugmahan kan mga residentes kan Banwaanin Pamplona, Camarines Sur, urog na sa poblasyon kung saan nagtiripon. Ana sa sangribong parauma, ninulitan natawan sinda ng libreng abono at senyorya na magagamit sa pagtanom bilang mayor nindang hanap buhay. Sigon sa mga benepisyaryo, tamang-tama subutan na yudang ining narisibi, ninulita panahunaman nin pagtanom nin paroy ngunyan. Apwera sa abono asin man urea distribution, pigbareta man ni Governor Luigi Villafuerte na o sa mga taga Pamplona na itutugdok na Rice Processing Center. Asin man Community College sa saindang lugar. Naglibot man ang gobernador sa mga barangay kan Patong, kag Bibi, kag Bunga, Tambo, Burabod, asin man San Rafael, kung saan sobrang 2,500 na mga residentes ang natawan nin libreng bagas. Yan tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal pa man giraray. Nakatalaan po nan sa probinsya ng Camarines Sur o suportado kan mga lokal na gobyerno digdi sa Camarines Sur ang pangapunan kan DSWD na tuldukana ang child labor sa nasyon. Magigaramduman na piglansar kan DSWD ang Strategy Help Desk for Information, Education, Livelihood and Other Development Intervention o ang Shield Against Child Labor Program. Ang sinabit ng programa may obheto na tuldukan ang paggamit sa mga aki o sapiritan na pagpatrabaho sa mga kaakian na nagiging rason kan sa indang exposure sa bakong magayon na sitwasyon, pagkaraot kan sa indang salud, asin dakulang epekto sa indang pag-aadal. Nakapalaman digdi ang nagkaperang komprehensibong programa asin serbisyo na nahihiling sa pagpugol sa child labor o rognakan intervention kan gobyerno, pagkakaigwanin regular na dialogo sa mga komunidad. Para padigdi makakaresibi nin tabang na pang-edukasyon asin pangkabuhayan ang mga profiled laborer sa nasyon. Lagduan man ang pag-monitor sa gabos na riyon para mabantayan ini kay bana ang lokal na gobyerno asin iba pang ahensya di gobyerno. Diretso kan mga aki na mabuhay nin may libertad asin salbado sa anuman na klase nin sapiritan na pagpapatrabaho, mantang obligasyon kan mga magurang asin gobyerno na maprotehiran ang sinabit ng diretso. Mientras tanto sa mga barata pa kita sa lado lokal. Wanted sa Banwaanin Calabanga, nadakop na. Detalles o Kaismenda. Kaya nagtrayumpuan pagtago-tago kan sarong municipal most wanted person sa Banwaanin Calabanga, Camarines Sur ini matapos na ramalan kan mga autoridad kasukmang alas 11 nin pagkaaga na pinagkagipot yan sa ramalan ini yan sa Banwaan ni Calabanga, Camarines Sur sa partikular sa sitio sa zona 7 sitio Talakop Mangyaring Calabanga, Camarines Sur. Ang kistraker kang Calabanga PNP, pinag-arestaran na akusadong si Benito Bordado ang Pacheco, 42 anyos, soltero, residente kan zona 7 Sitio Talakop, Barangay Mangyaring Calabanga, Camarines Sur. Ana sa bitanang suspect aniguanin na mandambiento de resto sa kasong panghabon o theft na pinagkapaluwasan mandambiento de resto sa sala ni Judge Maria Christine Imperial Bernarte. Presiding Judge kan Municipal Trial Court diyan sa Banwaanin Calabanga, Camarines Sur.
July 1, 2024 kan pinaluwasan man dambiyanto de resto sa nasampitan ng akusado nangunya na sa kustudiya na kan PNP sa banwaan ni Nagkalabanga. Dagdag na bareta sa lado lokalos karismanda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang mga dugang na barata sa lado lokal, nagbilog na nin bagong partnership ang Department of Agrarian Reform digdi sa Bicol as in a National Nutrition Council Regional Office of 5 para man matabangan ang mga kababaihan na bados digdi sa Rion Bicol sa paagikan pagibo nin mga dietary supplementation program sa pinirmahan na Memorandum of Understanding ni DAR Bicol Regional Director Chodor Sindak as in man National Nutrition Council Nutrition Program Coordinator Arlen Riario nakapalaman digdi ang implementasyon kan Phase 6 sa o kan Tutok Kaina National Program kan NNC sa paagi kan sinabit ng kasunduan masisimbagan kaini ang mga pangangaipo kan mga nutritionally at risk na mga bados igdi sa o sa mga probinsya kan Catanduanes, Camarines Sur, Masbate asin Sorsogon. Katakod kaini pigrekomendar kan DAR na mag-supply nin mga preskong gusi o pagkakan ang mga agrarian reform beneficiary na harani sa sinambit ng mga probinsya kung sa indirekta ining babakalon kan National Nutrition Council para man pandagdag sa pagkakan kan mga bados na kababaihan. Mientras tanto, sinabi ni Riario na sa paagikang kasunduan, matatabangan nindaan ARBS, partikular ang mga aki asin mga bados sa nagkapirang probinsya digdi sa Rion, Bicol. Wala ditang 7 minutos, makalis na ang alas 7 sa iba pang mga bareta, araatyan sa samuyang pagwelta. Weltahan mga barata sa lado lokal. Sobrang 13,000 na mga local as in overseas job opportunities para sa mga namamanuaan kan banwaan ni Nakalabanga ang naghahalat inihatod sa inda kan o bilang priority development program ini kan provincial government kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Luigi Villafuerte sa paagi kan Public Employment Service Office o kan PESO padagos na nagtataonin mga oportunidad sa trabaho sa mga namamanuaan. Sa maabot na Hunyo 28 ngunya na taon, ang provincial government kaibahan ang porsa kan lokal na gobyerno kan Calabanga na matao sa mga residente ng oportunidad na makapag-apply nin trabaho na gigibuhon ini diyan mismo sa munisipyo kan sinabitang Banwaan. Tigas pahayag man ni Governor Villafuerte na kung nangangaipo nin trabaho ang mga taga-probinsya ng Camarines Sur, bisitahon sa official Facebook page kan Camarines Sur PESO. Mientras tanto sa mga barata pa kita sa lado lokal, formal ng pig-turnover sa anti-kidnapping unit kan Philippine National Police ang pag-imbestigar sa pag-kidnap asin pagadan sa Chinese asin man Chinese-American na negosyante na nanuparan sa patitiknan sa ngay Camarines Sur, alagad padagos ang koordinasyon asin man pakikipagtabangan kan pulisya digdi sa probinsya. Inani pinahayag ni Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office, kasunod kan pagkompermar kan Philippine National Police na may persons of interest na sa sinambit ng krimen. Napag-araman na pinahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo na Hunyo 20 kan mag-abot digdi sa nasyon ang duwa. Ansaro sa mga ini, Managing Director kan Medical Technology, alagad na kidnap asin pighagadan nin ransom na itauman sa pamilya alagad o kan pamilya alagad ginadan paman giraray asin ipig-apon diyan sa banwaan kan sangay an bangkay. Dahil pa man maaraman ang motibo sa krimen. Mientras tanto sa mga barata pa kita sa lado lokal, liwat na pagirumdom kan Department of Education Bicol ano collection policy sa gabos sa pampublikong eskwelahan, elementarya asin sekundarya. Ngunya na kasagsagan kan enrollment digdi sa Bicol Region. Ini kasunod kan pagpuon kan enrollment kan Hulyo 3. Madurar ini asa sa Hulyo 26 para sa school year 2024-2025. Ipinahayag ni Roy Banyas,
Pamayokan Policy Planning and Research Division kan DepEd Bicol na base sa DepEd Order No. 12 Series of 2008 kan ahensya na nagapangalad sa gabos na opisyal kan eskwelahan na magkolekta nin anuman na babayadan sa enrollment asin mga enot na aldaw kan klase. Tinawan doon ni Banyas na daidaapag ulangon na makapag-adal ang mga enrollees kay puhan subuot na akuon ang mga estudyante na mag-enroll hasta sa igwang ining kinakaipuhan na dokumento sa proseso kan pag-enroll. Siring man pigpagirumdum ni Banyas ang DepEd Order No. 3 Series of 2008 o ang Basic Education Enrollment Policy kung sa tinatawan doon ang diretso kan mga estudyante na makapag-enroll sa mga gusto nindang eskwelahan. Mientras tanto, nakapag-record ni nasa 170,817 mga enrollees ang DepEd Bicol sa enot na aldaw kan enrollment kan Hulyo 3. Mientras tanto, trabaho na ang tulay na makonektar sa duwang barangay sa Banwaan Candel Gallego, Camarines Sur. Makalis ang duwang dekadang paghalat antes na ini mapabulusan in pundo. Kan Hulyo 1, formal ng ginibuan groundbreaking ceremony sa barangay Kinalangan, Mansalaya para sa sinambit ng tulay. Napag-araman kay Lawrence Rojo, Pamayokan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kan Banwaan na del Gallego na sobrang duwang dekada nang nagre-request ang lokal na gobyerno kan Banwaan alagad ngunyan sa naini nagkaigwanin pundo. Sa balyo kaini dakulaan pasasalamat kaini ninulita sobrang nadidipisilan subuot kun nagsusupay ang salog o rugna kun igwanin bagyo. Dahil man tulos sinda makahatod din tabang sa mga residente, ninulita sulaminting ang halabang spillway sana ang nagkukonektar sa duwang barangay na daiman maagihan kung nagsusupay na ang tubig. Apela sa pagsupay kan tubig, maswerteng mayo man sa mga lugar sa Banwaan na prone sa flash floods, maging sa landslide alagad tutok ang MDRRM sa pagpreparar sa mga kalamidad urog na ngunya na tig-uran. Sa rupang barata sa lado lokal, nagkondusir subuot ang Fertilizer and Pesticide Authority Regional Field Unit 5 nin regular na inspeksyon tangarig maasigurar ang pagsunod sa mga regulasyon sa pagbabakal nin abono asin man pestisidyo digdi sa riyon. Sinabi ni Gabriel Atole, Regional Officer Fertilizer and Pesticide Authority Regional Unit 5 na lambang probinsya digdi sa Rion Bicol, igwang mga provincial officer and FPA na nagkukondisyon nin monitoring sa mga tindahan asin man establishment na nagapabakal nin mga abono asin man na pestisidyo. Kabali sa indang mga pigihiling iyo kong restrado sa FPA ang mga pinapabakal na produkto, pagkuanin sample kan abono asin ipinapadara sa laboratorio tangarig mahiling ang kalidad kaini asin pag-examine sa label asin man expiration kan mga ipinapabakal na pestisidyo. Kung ang sarong tindahan mayo subot lisensya, sigun kay Atole, nag-i-issue an FPA ni Notice of Violation digdi sa Bicol po Enero hasta Hunyo 2024 nakapag-issue na sinda nin 33 na Notice of Violation digdi sa Rion. Mientras tanto sa mga balita pakita sa lado lokal, kung tama ng linya ni Mike Gravito. Tangani nga masiguro na magiging makulor asin maugma ana padangadaang napasa-pasa ikaw festival sa Baduan kan Pasakaw, Camarines Sur. Ngunya na masangling bulan na Agosto. Ngunyan pa sana pinagapaplanohan na asin pinag-urlayan na kana lokal na gobyerno kana Baduan ni Pasakaw sa pamamayo ni Alkalde George Bengua katuang ana Tourism Office kana Baduan ni Pasakaw maging agsanggunang bayan sa panginganit ni Committee Chairman on Appropriation Honorable Joel De Alday tangani nga pandayon asin bilugo na ang mga programa urog na ang mga cultural na ilalatag sa mangyayari pasapasa ikaw festival ngunya na bulan na Agosto
kung ka na nagraging mga taon, igwa ng mga sports activities, parte ka na pasa-pasa ikaw festival, kunyan matutok subot sa mga cultural, ang magiging dalagan asin programa kan lokal na gobyerno, pinagakukuaman kan LGU, ang suporta kan mga nasa akadim, partikular na ang sarong dakulang universidad, na sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur, na iyo ang manginginot sa mga aktibidades, dakulman na mga partisipantes, ang pinaglalauman, kan lokal na gobyerno ang mapali sa mga cultural activities na gigibuhon sa maabot na pasa-pasa ikaw festival ngunyan na bulan na Agosto. Para sa serbisyo publiko sa mga krabito, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Igual na kitang 17 minutos makalisan na alas 7 sa iba pang mga bareta. Sa lado lokal, nagsakat na sa 98 ang kaso ka nakakaulakit na whooping cough o anpertosis digdi sa Rion Bicol sigon ini sa Departamento sa Salud, Center for Health Development poon kan Enero hasta opet sa 29 kan Hunyo. Sa datos kan DOH Bicol CHD, iguanin 39 na record sa Albay, 29 sa Camarines Sur, 25 sa Sorsogon, tulo sa Masbate asin duwa sa probinsya ng Camarines Norte. Mientras tantong Mayo man na record sa sinambit ng Helang sa probinsya ka na Catanduanes. Kadaklan sa mga kaso, igwang edad na sarong bulan hasta 75 anyos. Mientras tanto, duwang pasyente ana record kan Helang digdi sa Camarines Sur asin Masbate ang pigbawian in buhay ninuliman sa Helang na pertosis. Ang pertosis inisarong nakakaulakit na helang na nakakagadan urog na sa mga umboy. Kaya man inabisuhan kan DOH Bicol ang publiko na tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning health center kung may sintomas na kan sinabit ng helang, arog kan sipon, abo, kalintura, asin kung maglala ang pag-abo sa laog nin duwa o saro hasta duwang simana. Higot man ang pangapulan ngunyan kan DOH Bicol sa publiko na ugalion ang tamang paghanaw kan mga kamot, pagsulot ng face mask, tangarig na malikayan na maulakitan kan sinambit ng helang. Sa iba pang mga bareta, aratyan sa samuyang pagbuelta. Bueltahan ta, huring bareta kita sa lado lokal. Tinawan doon kan Department of Agriculture digdi sa Bicol, ang sa inang mga ginigibong lakdang asin paagi tangarig malabanan ang mga helang na nagtatama sa mga pananom. Sigon kay Anacleto Esplana OIC Chief, Integrated Laboratories Division, prioridad ninda ang pagtaunin mga serbisyo sa laboratorio, tangarig maasigurar ang kalidad kan mga pagkakanin hayop, daga asin man abono na pigagamit kan sa tuyang mga parauma. Dinagdag pa kay nina igwasin lang 4 na laboratorio na kanya-kanyang nagtututok sa malaylain na sangakan agrikultura. Kinababalihan ini kan Regional Soils Laboratory, Regional Crop Protection Center, Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, asin man ang Regional Feed Chemical Analysis Laboratory. Paliwanag ni Esplana, kinakaipuan sana na amay ang reporting sa saindang opisina o kaya man sa mga Municipal Agricultural Office para sa tulos na interbensyon. Nagkapela sa malakdang iyo ang pagpahewas kang kaaraman dapit sa mga biological agents na nakakatabang sa paglikay kan mga helang asin peste sa mga pananom. Apelar niya sa mga parauma na kung kaso may narisa na peste asin helang ang mga pananom, dahil magduwa-duwa na makipagkoordinar sa Municipal Agricultural Office asin man sa Regional Crop Protection Center para man ma-examine kung ano ang rason o kausa kan sinambit ng problema. Bareta na kitang unyan sa lado nasyonal. Nakapudan si National Unity Party President asin Camarines Sur Representative Elry Villafuerte sa mga lokal na gobyerno na suportaran ang merciless war ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kontra sa online pornography. Pigpagirumdum ni Villafuerte sa mga lokal na gobyerno na igwang lay na nagmamando sa sainda na magkrear nin mga programa kontra sa online sexual abuse and exploitation of children. Sigon sa kongresista sa lindungkan CSAM Act of 2021 o ang Republic Act 11930, ang mga lokal na gobyerno dapat magpasar din mga ordinansa kontra sa online child pornography.
si Villafuerte, Juan Padrino kan Republic Act 11930 sa Kamara de Representantes sa ginibong sector meeting day pa lang nakahaloy. Pigsugo ni Marcos ang pagkrear nin sarong centralized system para sa mga minor de edad na biktima kan online sexual abuse. Asin pigsugo ang Philippine National Police asin iba pang ahensya di gobyerno na lapagon ang mga nasa likod kaini. Base sa report kan gobyerno, ang average na edad kan biktima sa panahon kun arin na-refer o na-rescue ang biktima, 11 anyos ang edad. Ang pinakahobe na i-record na sarong taon sa naman ang edad sa mga biktima, 86% ang mga babayi. Sigun sa Presidential Communications Office, 41% kan mga biktima inabuso kan biological parents, mientras tantong 42% inabuso kan ibang mga parientes. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, Paman Giraray, tututukan ni incoming Education Secretary Sani Angara ang pagpasimple kan curriculum asin man pagpakarahay kan mga benepisyo para sa mga maestra. Pinahayag ni Angara na pig-aaram niya ang mga detalye sa matatag curriculum na pig-introduce kan nagdimitir na si Vice Presidente Sara Duterte na maawat na i-streamline o pakarahayon ang pangkagabsa na kalidad kan edukasyon. Pigsabi ni Angara na tama ang direksyon kan matatag curriculum dahil sa nasubuot dapat na paborobigla asin mantineron ang pagpasimplikan curriculum. Pinahayag ni Angara na iinuton niyang inaan anang teaching task asin man pakusugon ang sa inang pag-access sa financial institution. Distracted kaya subuot ang mga maestra kung kaya mas maray na mag-focus sa pagtukdo, sabi kan Presidente. Nagtutubod si Angara na may mga paglangkaw sa sweldo kan mga maestra na posibleng mangyari ini ngunya na taon o sa mga masurunod pa. Sa iba pang bareta kita sa lado nasyonal, nagalaom ang Teachers Dignity Coalition na maibuelta na ang subject na Philippine History sa pagkakanomra, pagkakalaag kay Senator Sani Angara bilang bagong sekretaryo ng Department of Education. Sa programang Bardagulan sa radyo, sinabi ni TDC National Chairperson Benjo Basas na welcome sa sainda si Angara, maski nga ni mas gusto ko tanindang maestra ang magtukaw bilang DepEd Secretary. Subuot nagrepresentar sinda sa nagpresentar sinda nin sampulo na dapat datawan prioridad ni Angara. Numero 1 sa botigdi, tigahagad kan mga maestra ang aumento sa sweldo asin man overtime pay. Dinagdag pa kainina matawan nin libre asin di kalidad na training ang mga maestra. Apwera di sinabi ni Basas na maawat man nindang ibalik ang Philippine History subject sa high school, mapunan ang mga kakulangan at arrogant classroom, sanitation facilities, asin iba pa. Walang balata na kita sa luwas kan Pilipinas, nakatalaan magbisita sa Russia si Indian Prime Minister Narendra Modi sa masunod na semana. Ilan-ero ta pagkakataon na mabisita si Modi, puon kan lusubon kan Russia and Ukraine. Sigon sa Ministry of External Affairs, tapuon kan Hulyo 8 hasta 9, mapasiring si Modi sa Russia base naman sa imbitasyon ni Russian President Vladimir Putin. Pinagtitiwalaan kaya kan India ang Russia sa mga armas kan sa ilang military asin sa pagbakal kan baratong krudo gikan sa Russia. Pigkokonsiderar na sarong dakulang angat ang pagbisita ni Modi sa Russia, ninuli sa naging higutman ang relasyon kan India sa Estados Unidos. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, Mike Gravito, Siringman si Oka Esmenda. Sa lado technical, Stephen Fabis, ako po si Darrell Banyas, basta bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.